ang tinuro natin ay the person of the Holy Spirit, di ba, Terena? Yes. Ano yung lesson 2? Aha, Spirit. Paki-review. Lesson 1. Lesson 1, the person of the Holy Spirit. Lesson 2. 2, the works of the Holy The Spirit. work of the Holy Spirit. The Lesson 3. baptism and the Holy The Spirit. baptism of the Holy Spirit. The Holy Spirit in the life of Jesus. Yun yung last Sunday na nag-aral tayo. Tapos, Part 1. Ngayon itutuloy natin yung part 2 kasi hindi natapos. hindi, opo. Okay, yung unang pinag-aralan natin, the life of Jesus and the Holy Spirit. Nakita natin nung nag-aral tayo na si Jesus Christ ay born by the Spirit. Amen. Di ba? Oh. Born by the Spirit. At ganun din tayo, nagsisimula tayo ng pamumuhay sa Espiritu. Lesson 5 Na na ba yan? tayo ay ma-experience Ito yung natin yung second. kapanganakan sa Espiritu. Lesson 5 No? So yung born by the Spirit, si Jesus Christ, yung kanyang pagkapanganak ay supernatural. Through the power of the Holy Spirit, si Mary, nag-ihi sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya born. Ngayon, ganun din tayo. Kailangan magkaroon tayo, ma-experience natin yung born in the Spirit. John 3:3, ang sabi ron, unless a man be born of God, he cannot see the kingdom of God. Tapos sabi ng John 3 verse 5, unless a man be born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kaya nga, pag tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, yun, nagkakaroon tayo ng yun ang tinatawag na born again, born in the Spirit. No? Pangalawa, si Jesus Christ ay filled by the Spirit. Ganon din tayo. Bago siya nagsimula ng ministry, binautismo naman siya ni John the Baptist, di ba? Sa Jordan River. At bumaba ang Espiritu sa kanya tulad ng kalapati. Sabi ng Panginoon, this is my son whom will I love. Tapos simula noon, Ay, please. siya ay pinangunahan ng Banal na Espiritu. Dinala siya sa wilderness, di ba? Para tuksoin. Para tuksoin. So yun yung ang pangatlo, led by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagle-lead, namumuna sa kanya. Sabi ho ng Romans chapter 8, we are led by the Spirit of God. The sons of God are led by the Holy Spirit. Tayong mga anak ng Diyos. At yung filled with the Holy Spirit, pinag-aralan natin, sabi sa Efeso na lahat ng, huwag daw kayong magsipaglasing ng alak, but be filled with the Holy Spirit. Di ba? Natatandaan niyo po yun? At pinag-usapan pa po natin yung mga lasing, Sinasama na yung mga nakarana na. filled by the Holy Spirit. Hanggang number 2 lang tayo. Kailangan di ba, si Jesus Christ sumigaw sa piyesta. Ang sabi niya, lahat ng nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. At mula sa loob mo ay babalong yung magpo-flow yung rivers of water sa iyong puso, yung Holy Spirit. So ngayon, pag-usapan natin yung karugtong number 4. Si Jesus Christ ay hindi lang po siya led by the Holy Spirit, number 4, sustained by the Holy Spirit. Sustained by the Spirit. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Basahin natin. Ang sabi ng Matthew 4:4, He answered and said, it is written, Sustained by the Holy Spirit. man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, di ba tinanong ko po kayo sa inyo, matapos siyang mapuspos ng Holy Spirit, Jesus was led into the wilderness by the Holy Spirit. Tinanong ko po kayo, bakit siya doon sa wilderness inilid ng Holy Spirit? Di ba? Natatanda niyo? Natanda ko yun. Para Ano? matisang kanya. Bakit? Ang reason, bakit sa wilderness? Bakit? Parang masubukan ng kanyang pananampalataya. To test. Natatanda niyo? So, bakit hindi na lang siya nilid ng Holy Spirit sa city o kaya sa town o sa village o sa... Bakit sa wilderness pa? So mga kapatid, sa wilderness, yun ang Place of testing. yun ang place of testing. Sabi po sa Matthew 4:4, Matthew 4:4 siya pala. basahin natin yung Matthew 4:4. It is written, sabi rin ni Jesus. Sino kausap niya? Si Satan, yung tinutokso siya. No? Ang devil.
Anong sabi sa kanya sa Matthew 4:4? Amen. Binasa. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kung makikita mo natin dito, sabi sa verse 3, the temper, sino ba yung manunokso? Diablo. The devil. Kaway, no? Sinukso siya. If you are the Son of God, tell this stone to become bread. So tingnan nyo, ang temptation ni Jesus Christ sa kanyang pagiging anak ng Diyos eh. If you are the Son of God. Alam niyo po ba na ganun din ang temptation ng kaaway sa atin kadalasan? Eh kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit ganyan ka? Tapos marami Kung din. ikaw ay Kristiyano, bakit, di ba? Totoo yan po. Totoo Bakit po. ganyan ang buhay mo? So kung ikaw ay Kristiyano, bakit hindi mo gawing tinapay ng bato? Ganun. Sabi ni Kristo, Ngunit si hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, but by every word, Bawat salita. salita na namamutawi sa Karamdamang Bibig ng pagkat. Diyos. ano ang sagot ni Kristo na yan? Yan ay galing sa Old Testament, Deuteronomy chapter 8 verse 3. Kinote lang niya yan. Ano? Ibig sabihin, pag dumadating sa atin ang temptation, ma-overcome natin yon by quoting the Word of God, the Scripture, o mga pangako ng Diyos. Magko-quote ka. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, mababasa natin yan. Yung sinabi ni Kristo niya, dunggaling yan sa lumang tipan. Inya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman. Mana. Maging ng inyong mga ninuno mula pa noon una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang tinapay na nabubuhay ang tao, kundi Ayun. sa bawat salita ng Panginoon. O, Amen. doon pala galing yun. Nakita niyo po? Anong lesson? Si Jesus Christ, anong siya tinutokso, ang pangkontra niya, Word of God. Amen. 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 No? Paano kung wala tayong pangontra na Word of God? Wala tayong mas kukot. Wala kang may quote. Wala. Baka ang maalala mo yung nagbigti si Judas. Oh, di ba yun na lang gagawin? Baka yun. Kailangan. Meron kang Word of God sa puso. Kasi yun yung panlaban mo eh. Kahit bonsai man lamang yung Word of God, at least na natili sa puso. Doon galing yun, mga kapatid. Deuteronomy chapter 8. Ngayon, sabi doon sa verse 5, another temptation. Hindi ho nagsasawa ang kaaway si devil. Sabi ng verse 5, the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Ito ulit, if you are the Son of God, no? He said, throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So nag-quote na naman ang kaaway. Alam niyo, ang kaaway nagko-quote. Alam din niya ang scripture, kaya lang out of context. No? Sabi sa kanya, kay Kristo, kung ikaw ay anak ng Diyos, ba't di ka tumalon dyan sa building niya? At hindi ba nasusulat, sasapuhin ka ng anghel? Abe, kung siya tatalon, sinadya nang nagpakamatay noon. Ano? So hindi mo kinakailangang sadyain at para subukin kung ikaw ay tatalon, sasapuhin o hindi. Ano? Alala ko tuloy yung kwento na tatawag sa Diyos. Narinig niyo na istorya na yan, yung Buddha, yung Kristiyano. Yung po tumalon. Tumalon. Alala mo ba yun? Ay, kwento mo nga. Hindi po kasi dapat meron ka talagang hindi ka maliligtas kung wala kang yung matatag na pananampalataya. Tapos. Kasi yung unang tumalon, alanganin siya kung Nagdadalawang isip. nagdadalawang isip kung
Katoliko siya o born again siya, tumalon siya. Wala siyang Kulang pero ang ang faith niya. kwento po kasi nagkwento sa akin, pro-Muslim siya eh. Dahil yung sa Muslim, talagang ano siya, yung Iba, die hard siyang naging Muslim. Muslim yung nagkwento sa akin. Yung tumalon siya, naligtas siya. Dahil nga yung pananampalataya niya solid. Kailangan talaga maging solid ang pananampalataya niya para tayo Buddha, Hindi ka bumagsak agad. nagdadoubt. Babagsak na raw eh, kaya nung bandang huli, binago na. Binago na, babagsak na eh. Malapit na sana eh. Nung ano na, binago niya yung Kanya pananampalataya, kaya naligtas. Yun naman ay kwento lang. Oh. Kwento lang. Ang ibig lang sabihin, kinakailangan na ikaw, sigurado ka sa iyong pananampalataya na ikaw saved. At Wala ang pundasyon mo ay ang Panginoon. No? No doubt. No doubt. Ito lamang ang ating tandaan, ha? Sa laki ng mundo, no? Nagpasalamat lang talaga tayo sa Panginoon na hindi tayo natamaan ng apoy, sa LA, no? Kasi, ang apoy kahit saan mag-apoy yun, di ba? Kasi, hindi naman yun apoy na gawa ng taong nagsisindi. Oo. Kaya, ang laki kong pasasalamat talaga, mag-usap kami dalawa ni Pedro, sabi ko, Pets, ang laki ng pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil hindi napunta sa atin yun. Hindi, pag hindi ka talaga tatamaan, hindi ka tatamaan. Kasi ang parang pelikula. Kasi ang aming, Mayroong ang ating, scripted. ang ating mga pananampalataya Hindi ka kontra, hindi ka kontra. na halata ko dito sa Marbella, na marami tayong nanampalataya sa Panginoon kahit iba-ibang iglesia, ibang churches. Yun isa rin ang nakwikin sa akin na kaya tayo hindi kinastigo ng malakas ng Panginoon. Dahil marami tayo, malakas ang mga pananampalataya sa atin. Sa pananalig. Pananalig. Maraming nananalangin. Ano man ang Google, Malalim ang ating. faith. Malayo na tayo sa ating topic. Sige, Pastor. So yung kinote ni Jesus Christ dyan, galing yan sa Psalm 91, verse 11 and 12. Kaya lang, yung kinote ng kaaway, out of context. Kasi, doon galing yun sa Psalms 91, verse 11 and 12. Yung sinabing, He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hands. Kasi sa Psalm 91, verse 11, ang nakalagay doon, aalalayan ka ng Panginoon. Ang anghel. Pero yung ng anghel ng Diyos, pero hindi mo sasadyain tumalon. Babasahin ko, Pastor. Kasi po. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all the ways, sapagkat siya ay nagbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang iingatan ka sa lahat ng yun iyong yun. mga lakad. Doon galing. Doon galing yung kaya lang, pag binasa mo ang context niya, hindi ito yung ito ay patungkol sa Panginoong Hesus, pero hindi mo isasadyain tatalong sa building. Para bang ahas na, may power ka sa ahas, may kamandag, hawakan mo, ito, matutuklaw ka talaga. Hindi ganun. Pero yung kwentong Pastor, yung pinainom ng lason, kung talagang liligtas ka ng Panginoon, painumin kita ng yung naligtas dun negra yun Merong nangyayaring gano'n naligtas na po yung hindi. born again yun May mga Yung nangyayaring Christian, supernatural Yung na narinig ko rin yun na istoryang gano'n. Marami na akong Christian narinig. yun. Pero hindi siya yung sasadyain mo talaga na parang itatry mo na lason tapos iinumin mo. Kumbaga hindi niya alam, halimbawa hindi mo alam. Hindi nila nalasan Pumunta ka sa isang tribo, gano'n. Lalasonin ka. Tapos ikaw nag-pray ka bago ka kumain, tapos yung nainom mo yung lason, hindi mo alam. Pwede kang handle yung divine protection. Oo, yun. Pero yung alam mo, sasadyain, kasalanan rin. Parang inaano mo na yun. Parang inano na yung sarili. Ganon. So, ganyan din yung istorya na yan. Parang sinabi, pag tumalong ka, parang sinabi mong, tingnan mo, kung sasapayin ako ng angel. Alam mo na parang sinadya mo. Pero halimbawa, may humahabol sa iyo. Subukan. Wow, humahabol sa iyo. Ang lakas ng pananampalataya mo. Tumalon ka. Pwede kang masalbar. Dahil ang iyong... Yung hindi nasasadya. Oh, hindi mo sasadyain hindi na mo natalon. oo, Hindi mo sinasadyang hindi na sasadyang
tatalon ka Eh, talaga. sinasabi nga dito at mabuwal man May lang tayo sa humahabol lang mga sa'yo kaya ka tumalon. So, Makamanda. makikita natin, lesson din sa pinag-aaralan natin sa Matthew chapter 4. Kung siya sustained by the Holy Spirit si Jesus Christ. Di ba mapapansin nyo, nandun sila sa wilderness. Ano ang difference ni Jesus Christ at saka nung mga Israelita? Yung mga Israelita, kaya silang lahat ay nangamatay at hindi nakapasa sa pagsubok, di ba? Ang mga Israelita namatay lahat sila sa ilang sa wilderness. Ang difference nila, lahat ng lumalabas sa bibig nila, lahat ng pakiramdam nila, gutom nila, uhaw nila, lahat ng reklamo, negatibo, yun ang sinasabi nila. Si Jesus Christ, ang lumabas sa bibig niya, yung pangako, yung Word of God. So, yun yung difference. Number 1, Jesus quoted the scripture, Israel quoted their feelings. Ang Panginoon, ikinukot niya ang scripture, panlaban sa temptation. Ang mga Israelita naman, nung sila nakaranas ng temptation, ang kinote nila, yung feeling nila, yung pakiramdam nila. Okay? Yun ang difference. So, si Jesus confessed God's word, Israel complained. Si Kristo, ang kinumpes niya, yung word of God. Yun ang sinabi niya. Pero ang mga Israelita naman, complain. Kaya, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Jesus trusted what God said about him. Israel doubted God's presence with them. Yun ang difference. Si Jesus Christ, nagtiwala siya sa Ama, Panginoon. Pero ang mga Israelita, nagduda sila sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, di ba, gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan Kasi kahit nakita na nila yung mga miracle, signs and wonders, hindi pa rin sila lubusang makapananampalataya. Ang dami nilang nasaksihang himala sa wilderness. Umula ng mana, walang pagkain nagbigay ang Diyos. Walang tubig, nagpalabas ang Diyos ng tubig. Meron silang lugar na napuntahan, mapait yung tubig. Naging normal na inom nila. Nilagyan ng asin ni Moises. Natimpla yung tubig na bago yung lasa. So miracle ng Panginoon sa disyerto. Kaya lang sa kabila ng mga miracle na yon, nakikita nyo na kaya hindi ho ito ang lesson mga kapatid. Hindi ho basihan na nakakakita ka ng mga himala, ng mga miracle, magkakaroon ka talaga ng transformation ng buhay ng tao. Hindi yun ang basihan Kasi maraming tao nakakakita, nakakasaksi ng himala, hindi rin nagbagong puso. Amen. meron pa lumala. Alam niyo ang nagbabago talaga, yung transformation through the power of the Holy Spirit. Amen. Yung tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Siya ang nagbabago ng buhay ng tao. Amen? So kaya don't doubt in the dark what God has revealed in the light. Huwag nating pagdudahan ang Diyos. Kasi alam natin may gagawin ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. The Holy Spirit hides in the Scripture. Kapag halimbawa dumarating yung time na parang ang pakiramdam mo hindi mo nararamdaman ng Lord. Ang pakiramdam mo parang Down na down. wala, parang ganun lang, parang dry tayo. Mas panghawakan natin ang salita ng Diyos kasi the Holy Spirit hides in the Scripture, in the Word of God. Dahil ang Spirit, the Word of God gives life. The Word of God gives spirit and life. It gives life and spirit. So kaya, sabi ng Bible, the Word of God is active and alive. Yun ang dapat mong gawin. No? Panghawakan. Kaya ipa-active natin ng Word of God every day. Okay ba? Amen. So, God did not lead you to the wilderness to kill you, but to equip you. Kaya, hindi tayo dumadaan sa wilderness experience para patayin kundi para tayo ma-equip. Ma-test ang ating faith, ang ating character, ang ating pasensya. Number 5, empowered by the Holy Spirit. Empowered. Nagsusulat ba kayo? Yes. Okay, Luke chapter 4 verse 14.
Luke chapter 4 verse 14. Then, banasa Empowered. by the Holy Spirit. Lucas chapter 4. So si Jesus Christ hindi lang born by the Spirit, hindi lang siya filled by the Spirit, hindi lang siya sustained, siya po ay led, siya po ay empowered by the Spirit. Luke chapter 4 verse 14. Binasa. Jesus returned to the power of the Spirit. Yun. News about him spread through the whole countryside. So makikita natin si Jesus Christ, ang sikreto niya, the secret of Jesus' ministry was the Holy Spirit. Amen. Amen. The source of miracles was the Holy Spirit. Ang tawag natin doon ay anointing. Kaya tayo, kailangan natin ng anointing. Anointing. Kaya buksan natin yung Acts chapter 10 verse 38. Gawa 10:38. Tingnan niyo po. Buksan niyo po lahat ng yung Bible. Makikita niyo, ito yung sikreto ni Jesus Christ kung paano siya very effective nung siya nasa lupa. 10:38. Acts 10:38. Acts. Gawa. Binasa. Arnel. Sino? 10. Acts 10 verse 13. Then a voice told him. 30. Sorry. 38. Sorry. Acts 10:38. 10. And God How God anointed. Ito. How God. 10:38. Oo. Okay. How God. Ano yung nagsasalita? How God, Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Okay, tanungin ko kayo, gusto niyo bang tayo ay gamitin ng Lord Amen. sa mabubuting bagay? Amen. Yes. Gusto niyo bang gamitin tayo ng Lord sa healing? Amen. Gusto niyo gamitin tayo ng Diyos sa pagkapalayas ng demonyo? Amen. So ang sikreto ni Kristo, sabi ron, and God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. So ang sikreto ni Jesus Christ, anointing ng Holy Spirit. Amen. He is anointed by the Holy Spirit. And power. May anointing siya, may power. So kaya nga ang sikreto ni Jesus Christ sa ministry, ang source ng kanyang miracle was the Holy Spirit. Amen. Kaya ito yung pinag-aaralan natin, mga kapatid, na kailangan nating matutuhan, no? Amen. Ministry is different from a career. Career require a diploma. Calling requires anointing. Naintindihan niyo po yon? So yung career, kailangan ng diploma. Pero sa ministry, kailangan natin anointing ng Holy Spirit. Yun yung Acts 10 binasa natin. Anong ginawa ni Kristo? He went around doing good, number 1, healing, and casting out the devil. Why? Because God was with him. Amen. God was with him. So yun, gawa ng Holy Spirit yun. Kaya ang ministry, mga kapatid, hindi ito basta-basta. Halimbawa, sabihin mo, madali lang siguro magpastor, magpapastor ako, magtatayo din ako ng church. Hindi ganun yun eh. Kaya nga, mahirap. Naintindihan nyo ba yan? Hindi ganun yun na pag ginusto mong para ka lang nagtayo ng tindahan o nagtayo ng Yes, po. restaurant o hindi ganun lang. Magpapagawa ako ng restaurante. Sila rin eh. Papagawa ako ng tindahan, ako rin papatinda. Hindi ganun doon. Iba yung sabi ko nga kanina, yung career kailangan ng diploma, yung ministry kailangan ng anointing. So si Jesus Christ nga, kaya sa ginamit ng Lord, ang sikreto niya, He is anointed by the Holy Spirit and power. Amen. So ganun tayo, mga kapatid. Ngayon, He went around doing good. Alam niyo po ba, yung paggawa ng mabuti, mahirap gumawa ng mabuti kung wala kang anointing. Tama yun. Totoo yan. Totoo yun. Ha? Pag-away ka pa. Kasi iniisip mo titiis ng ulo niya, ayaw nila. Kung ayaw nila, punta ka sila sa impyerno, huwag siya. Ginawa ko na nga ng mabuti, ako pa masama, di ba? Pwede mong isipin ganun eh.
Bakit ayaw nila, di ako na lang. Bahala Sinasabi na na Ngayon, walang nagagawa mo, nagsasakripisyo ka, nagagawa mong unawain ng tao, pagpasensyahan ng tao, because of the love of God na inilagay ng Diyos sa puso mo, Amen. dahil sa anointing ng Holy Spirit. Binigyan ka ng Lord ng ng compassion, ng grace, ng love of God sa puso sa tao. Amen. Kasi imagine ba yung tao, mamahalin mo, tapos sa bandang huli, pagkakanulo ka pa niyan. Traitor ka pa. Di ba? Tutulungan mo sa bandang huli, Ikaw sisiraan pang ka. sisiraan. Ikaw pang masama. Di ba? Mahirap gawin yun. Paano mong gagawin yun? Through the power, through the anointing of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lahat kayo, pwede kayong magpastor. Kaya lang, ang tanong, kaya nyo bang pagtiyagaan ang 50 tao na 50 ugali? Ayan ang mahirap. Kanya-kanyang Magkano yun? Oo. Kasi 50 tao, 50 pag-iisip yan eh. At 50 ugali, hindi magkakamukha. Individual differences. Individual. Ngayon kaya si Jesus Christ, nagagawa niya yan, may kasamang healing at pagpapalayas ng demonyo. Di ba? Kaya nga, tinan niyo may mga tao, di ba? Mga tao, pupunta sa, halimbawa, pag may sakit, pupunta sa albularyo. Sa halip na palayasan ng demonyo, kinargahan pa ng demonyo. Kasi albularyo yun eh. Bularyo yun. Pero pag pumunta ka sa church, ang gagawin ng pastor, palalayasin ang demonyo. Through the power of the Holy Spirit. Kaya ang tao nagbabago, umalis ang demonyo. Kamukha nung tinuro ko kanina, di ba? Yung nakatira sa cemetery. Ilang demonyo nakatira? Legion. Legion. Kaya ang legion ay 3,000 to 6,000 yun. Military term. Ibig sabihin, isang batalyon. Marami sila. Kaya malakas Kaya yan. tingnan nyo naman kung gaano karaming baboy ang pinasok. 2,000. Mario na demonyo yun. Imagine niyo yung tali kadena sapat kamay binapagot. Isang dami nila Kano- eh. Wala raw pinakamalakas na tao sa kanya noon na nakapagtali. Wala, hindi nila makaya. Kasi naman pala, legion yung nando sa kanya. Batalyon. Batalyon ng demonyo. Pero isang salita lang ni Kristo. Bakit? Kasi si Kristo, very dependent sa Holy Spirit. Anointed siya. Amen. So kaya tayo, ganun din sa church, sa ministry. Kaya pinagpipray natin yun, Lord. By power. Lahat ng ginagawa natin, hihingi natin anointing, Lord. Yung amo ko, pagluluto ko, pag kinain niya, magugustuhan niya, i-anoint niyo po ang aking kamay. Hallelujah. Hallelujah. Praise Nung God. nagustuhan, binigyan ka pa ng love gift. Hallelujah. May bonus ano. Akala ko pinagluto ko. Kasi anointed eh. Sabihin, sarap naman ng pagkain mo, anointed. Di ba? Lahat ng ginagawa, pwede mo ipag-pray na i-anoint na Lord. Do it for the Ito yun, Lord. hindi lang yung With the love of the Lord. hindi lang sa ministry. Kailangan yung anointing ang sekreto, anointing. Amen? Amen. God was with him. Okay? Hmm. So kaya yung pong si Jesus Christ, yun ang sekreto niya. Career is natural, calling is supernatural. Yung career, natural yun eh. Pero yung calling. Supernatural. Career changes, calling doesn't change. Hindi nagbabago. So kaya nga, mga kapatid, importante yung Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi ron? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me, Jerusalem. So pag tinanggap mo yung power, kailangan natin yung power sa ministry. No? Sa ministry, kailangan natin yun. Para magamit tayo ng Lord sa healing, deliverance, and pangangaral ng Word of God. To do signs, wonders, and miracles. Okay? So Jesus and the early church did not have a non-profit status or marketing strategy to reach their community. Ano yung strategy nila? Was the Holy Spirit. Ang kanilang estratehiya through the power of the Holy Spirit. Kaya tayo, hinihingi natin palagi yun. No? So, okay, basahin natin. Tingnan niyo po sabi sa Acts. Ano ang strategy? Ano ang strategy na ginawa ng unang iglesia? Bakit mabilis silang lumago? Acts chapter 2 verse 42.
43, 44. Hanggang dyan. Tingnan nyo, ha? They devoted, number 1. Tingnan nyo ang kanilang strategy. Number 1, they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. So, yung mga disipulo, simple lang. 41. Devoto sila sa pag-aaral. Amen? Amen. Sa Word of God, sa teaching. Devoted sila sa fellowship. Ano pa? Devoted sila sa breaking of bread, sa communion, Lord's Supper. And prayer. Ano nangyari? Verse 43, kayong pumasa, lakas. Amen. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. 4. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Pinagbili nila ito at pinagbilihan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat May isa. giving sila, may sharing. Verse 46. Basa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. So araw-araw, tayo nga, ginagawa lang natin ito every Once a Sunday. month. Oo, every Sunday. Nakita nyo sila araw-araw. Everyday sila. Matindi. Yun lang, simple lang. Araw-araw. Pero Araw-araw. lumago sila. Lumago ng lumago. Imagine kung ma-maintain lang natin yung every Sunday na ganyan. At ano lang, sabi nila, nagpipiraso sila ng tinapay saan? Sa bahay. Sa bahay. Kaya pwede tayong mag-communion. No? Ganun, sa bahay. At ano pa, kumakain sila, masaya sila. Dapat tayo masaya. Amen. Nakikita sa atin ng mga tao sa labas na, bakit yung grupo Masaya. nyo, kasasaya nyo naman? Parang hindi naman lahat may trabaho, hindi naman lahat maraming pera, pero pag tinignan mo, masaya. Kasi may Lord sa buhay. May kuan tayo kasi yung Kumakain ng masaya. They ate together. Joy. So joy of the Lord is our Naghuhugas ng strength. plato ng masaya. masaya. Hindi lang kumakain. Nagpupunas ng plato masaya. Epekto ng Aalis. kada linggo nagaganon. Oo Totoo Kasi yan. nung di kami sumasama dito, hindi mag-bis, ayaw ko nang mag-bis, yung puro pagtrabaho na lang sumunod. Ngayon, kahit pa paano, nag-bis po ako. Kaya na mo ha, gumuguwap. Nalilig. Ako, hindi kami... Papatakan na papatakan. Hindi ko kami, hindi mo, lagi na lang ako nakasuot pang garment. Hindi na ako patutulog na lang, doon na Hindi lang. na rin pangarap. Pero kaya nga alam niyo mga kapatid. Di ba nakaka-excited din mag-BSBS eh. Sinabi mo pa. Kamo, tuwing linggo, excited sa linggo pa ng magat, iniisip mo na, gabi pa, iniisip na ano isusuot eh. Plancha. So kahit kaya ngayon nakakatuwa, yung pagbabago ng Panginoon mula sa loob, ano yan ilalabas sa iyong mukha, sa iyong ngiti, sa iyong buhay. Iba eh. Totoo yan. May Totoo epekto yan. talaga. May epekto talaga. Halin tulad sinasabi kay- ko sa preaching kanina, restoration start within, inside from the inside. Halintulad kay Sister Lisa. Ba't nagpapatotoo, masenso yung buhay. Sa totoo lang Kasi dati, totoo naman eh, kasi mga rugas pa dati, ritong malalaki, yung pupunta ka sa inuman, gasto na malaki. Ngayon, di ka na uminom, di ka na naniligaw, edi yung panigaw pang ano na, naiipon mo na. Kaya lahat ng magiging Christian, yung lahat ng nagpapatotoo ng narinig ko nung buhat, nakinig ako dito, punta kami dito, talagang masenso yung buhay dahil nga sumunod sila sa... Kaya, alam mo, hindi na nanigarilyo si Peter, ang daming bombon eh. nakaiba ng Malaki balbon. effect. Totoo yun. Totoo. Napabawasan ng mga bisyo. Hindi at saka bumata ka pa, gumapo ka pa. Si Brother Tulo, noon wala sa, hindi pa yung napapasama, hindi na, walang pera, lagi, walang pera. Lagi walang Eh ngayon nakakaipon, no? Ang dami. Maraming nangyayari sa Lagi buhay. maraming pera si Kwento. Hindi niya pa alam kung saan na ilalagay yung iba. Nabiyak na alakas siya. Dahil kung saan niya tinatago. Hanggang sa nakakalimutan. Nakikita mo naman. Noon, walang wala, eh, lahat ng bag ko, kahalong katin niya. Ngayon, hinahayaan niya na. Praise God. Amen. Totoo yan, Pastor.
Totoo yung sinasabi niya. Amen. Hindi nakakalas Alam nyo. ng bira yan nun. Yung pinag-aaralan natin yung ganyan. Minsan yung mga tao sa labas, hindi nila tayo maintindihan. Kasi nila hindi pa kayo nagsawa, kagagaling nyo lang sa church. Kasi hindi sila nag-a-attend. Oo, yun. Kasi hindi. Ayun na naman, magkikita-kita na naman kayo dyan. Kayo lang Ako naman pastor, basta Nagsasawa sa mukha na isa. Sabado at Linggo, sabi ko, hindi ako mag-aalaga. Yung mga anak ninyo, sa akin yan. Biyernes pa lang excited na ako sa morning devotion, sa Linggo. May namumroblema kung ba lagi sa church. Kaya nga, hindi nila naintindihan. Pero isang araw maintindihan nila pagka nandyan na rin sila. At saka mas maganda pag nag-teachers ka, basta magalang loob mo. Iba eh. Ako rin nasasabi sa akin, ano ba yung maghapon na kayo, hindi na kayo nagsasawa nagkitinginan doon. Hindi na kami nagkitinginan, nag-aaral kami. Saka unod yung pag sila nakagawa ng Hindi kasi kasalanan, nila naiuwi. ganun na lang. Hindi kasi nila Humingi ng naiintindihan. tawad kay Lord. Ngayon, Para sa kanila, para silang nagmamasid, para silang naiinip. Kasi kayo lang naman nakikinig tayo. Kasi dati ganyan tayo, di ba? Minsan nakagalit ka. Pero ngayon, magalit ka ngayon, nagsisisi ka. Maya. Mamaya magsisisi ka, Lord, patawarin mo ako yung nagawa ko. Totoo yan. Dati, matulog ka, hindi ka pa naging... Oo, dati yan. Patawarin mo ko, Panginoon, dahil nagawa ko kanina. Yun. Tingnan niyo yung verse 47. Dito sa praising God and enjoying. Nag-i-enjoy sila eh. Nagpupuri sila sa Diyos. Enjoying the favor. Kinalulugtan rin sila. Ngayon, ano ginawa ng Lord? And the Lord added Sa kanila what we na see. at iniligtas. Alam niyo? Panginoon. Yung makita lang ng mga tao sa labas na tayo eh masaya, nag-enjoy tayo sa ginagawa natin, tayo eh may ganyan, may fellowship, iba yung aura ng mukha natin. Testimony na yan sa kanila eh. Matotoo na yan. Tapos ang sabi ron, and the Lord added. Ang Diyos, gawain ng Diyos magpadala. Alam nyo, tinitingnan ko ang church, tingnan nyo. Hindi aksidente na yung mga galing pa ng Malagay pumupunta sa church. Amen. Pag nakabili sila ng kotse, babalik sila sa church at blessed na blessed. Yung mag-asawang ni Yung mag-asawa. Brother Tudor. Si Tsaka Pamela. tayo na rin, natututo na rin. Tayo bang mga Kaya dapat member? talaga tayo, Dahil ano natin yung ano yung inaintindi, yung iniintindi natin at ang I-impress mo ating yung love ni o ating Lord. pagmamahal sa kanila Kung hindi sila... nagbe-bless. Oo. Kaya nga, ayun. So yun, kaya nga mga kapatid, hindi man tayo maintindihan ng mga tao. Pero ipag-pray natin sila isang araw, maintindihan din nila. Amen. Kasi galing din tayo dun sa ganong sitwasyon. Sa totoo lang. Di ba? Ako nga lang. Pinagdaanan natin yun eh. So hindi sa sarili nating lakas, kapangyarihan, but by the power of the Holy Spirit. Amen. Sikaraya 4:6. Si Karaya. 6 and 7. Basahin natin. Alam niyo itong verse na ito, lagi natin to ikinokot, pero meron akong gustong Sakaraya 6:7. makita niyo diyan sa verse na yan. Related sa ating Ano na yan? Sakarayas yan? Sa ano? Sikaraya chapter 4 verse 6 and 7. 4, 6, and 7. Sa Tagalog, sa Karyas. Sakarayas nga. Chapter 6, 4, 7. 4, 6, 4:6. 4:6. Chapter 4, verse 6. Bandang huli. Yan na yun, napakagandang verse. Chapter 4. Powerful verse. 14, 6, 7. Sinabi niya sa No, akin, chapter sagutin ng 4, iyan, verse 6, 7. pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoon. Makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Si Zerubbabel ay matatapos mo na ang pagtatayo ng templo hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayanan ng tao. Ayan ha, pansinin nyo. Matatapos niya ang pagtatayo ng templo hindi sa lakas o kakayanan ng tao. Ano raw? Kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, may karugtong. Maging kasinlaki man ng bundok ang hadlang na yon, haharapin
at patatagin niyan. Tingnan nyo, ito mga kapatid, pansinin nyo. Kahit daw, Kasi di laki. ba nagpapatayo ka ng church sa Pilipinas? Opo, Ano? opo. Tingnan nyo, kahit daw kasing laki ng bundok yung hadlang, Oh, kayang patagin ng Panginoon. amen. Kayang pantayin through the power of the Holy Patatagin Spirit. na yan. Amen, Matatapos ang amen. templo. At Matatapos habang nilagay lang ang yan. kahuling bato. Pero paano mangyayari yun? Ano sabi nun? Ano sabi? Kahit Matapos ang templo. At habang inilalagay ang Ang kahuling-huling, bato. bato, ito, Nagbubunyi ang mga tao. isisigaw ng mga tao ang Panginoon. ano isisigaw? Kanilang sasabihin. Pagpapalain niyo po ito. napakaganda. Alam nyo sa English, ito ang isisigaw, mga kapatid. Yan. And he shall bring forth the capstone with shout of grace, grace to it. Grace, grace. Sabi nyo, grace, grace. Grace, grace. To it. Sabi nyo, grace, grace to it. Grace, grace to Alam it. nyo, makukumpleto raw yung templo hanggang sa kahuli-hulihan, basta't ang isisigaw lang nila, grace, grace, at grace, grace. Ang ibig Amen. sabihin, by the grace of God. Amen. By the grace of God. Hallelujah! Amen. Amen. May kinalaman Grace of yan sa God. ating tema. Matuloy The ang grace of nangako God. na siyang gagastos By Amen. the grace of God, lagi mo i-declare rin na matatapos ang Matatapos. By the grace of God, magkakaroon ng dingding. By the Amen. grace of God, magkakaroon ng swelo. Amen. By the grace of God, magkakaroon ng aircon, mambintana. Hallelujah. Lahat yan. Amen. Nagkakaroon yan. Grace, grace. Isisigaw mo, grace, grace. Yan din ang mga Speak your faith. mga pananampalataya na aking mga anak, Amen. ng aking mga manugang na So lahat daw sasabihin. ng, kahit gabundok daw man yung mga hadlang at opposition, parang sa tingin mo, gabundok ang problema, kayang patagin ng pag-play. Amen. Through the power of By God. the grace, grace. Ganon din sister, sa tingin mo parang wala ka pang trabaho. It's not by might, darating yung trabaho. Darating By yan. the power. Oo, magkakatrabaho. Grace, grace, hallelujah. Halos sabay-sabay. Darating yan. Magkakaroon. Oh, ng permanent ikaw. So kaya ho napakahalaga mga kapatid itong ating lesson. Without the anointing of the Holy Spirit, preaching is not more than a motivational speech. Ang isang preaching na walang anointing, parang motivational speech lang. Pero kapag may anointing, tumatago sa puso eh. May epekto sa buhay ng tao, di ba? Amen. So to walk in the anointing, we must walk in the Holy Spirit. Sulat niyo yun. To walk in the anointing, To walk in the To walk. anointing. we must walk in the Holy Spirit. We must walk. Anointing. Amen. Ang paglakad sa anointing, paglakad sa Holy Spirit. Kasi yung anointing galing sa Holy Spirit. To walk in Anointing. to walk in the To walk in anointing. anointing is To walk in the anointing, we must walk in. We walk must in walk. Holy Spirit. Walk. Last po, dito na tayo magtapos. At John, Hebrews chapter 9. Hebrews 9:14 to 15. So si Jesus Christ, inoffered niya ang sarili niya through the Holy Spirit. Ano yan? Offered himself as a Hebrews sacrifice. 9. 14, 15. Hebrews 9:14, 15. Binasa. Amen. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from Diba? dead Ang ganda niyan. works to serve the living God. Hmm. Tagalog, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggang ay inihandog ang kanyang sarili, na walang dungis, ay malilinis ng iyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So, si Jesus Christ, hindi lang po siya born by the Spirit, hindi lang po siya filled by the Spirit, hindi lang po siya led by the Spirit, hindi lang po siya empowered by the Holy Spirit, siya po ay he offered himself by the Holy Spirit.
Sa English, how much more shall the blood of Christ, And for this who through the cause is eternal the Spirit mediator, offered Himself. mediator, Nakita nyo? of the New Through the Testament, eternal Spirit by offered means of Himself death, without spot for or the wrinkle. redemption Kaya pala of nagawa the niya yun, transgressions na-i-offer niya through the power of the Holy the First Spirit. Testament Ang ganda nitong Tagalog nito. Aha. Itong sa 14 Tagalog. Napakaganda, Pastor. Binasa. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Amen. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Amen. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating tipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Ang ganda ng ano nito, oh. Through the Holy Spirit pa rin. In Kaya tayo nalinis. NIV yan, sis, NIV. NIV. Praise God. Madaling intindihin yung NIV. Amen. Kaya nga po yung pagkakilala natin sa Holy Spirit, kailangan lumalim at lumago tayo. Amen. Kasi ang Holy Spirit ang source ng ating anointing, ng ating power. Amen. Praise the Lord. So, joy is based on the presence. Ulit nyo. Joy. Joy. Joy is based on the presence of the Holy Spirit. Ang joy, bunga yan ng banal na Espiritu. Kasi fruit of the Holy Spirit is joy, di ba? Base. Joy. Amen. Ang base. Ha? Joy is based on the presence of the Holy Spirit. While happiness is an emotion based on what's happening to us. So yun daw pong happiness, base lang yun sa emotion sa nangyayari sa atin. Halimbawa, di ba, pag birthday, masaya ka kasi birthday. Pero pag tapos na birthday, malungkot na naman. Yan, yung iba ay ganun eh. Pag may okasyon, masaya. Pag wala ng okasyon, hindi na masaya. Pero yung ikaw may Holy Spirit sa puso mo, may okasyon at wala, meron kang kagalahan. Amen. Kasi the fruit of the Holy Spirit is joy. Yeah? Love, joy, peace, meekness, humbleness, temperance, self-control. So may prutas nasa iyo kasi ang Espiritu ng Diyos, may bunga ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, The joy of the Lord is our yun ang strength. difference mga kapatid. Joy is the natural reaction of the work of God. The work of God. Bunga yun Kaya nga ang Holy Spirit, mga kapatid, nung ipinadala ng Panginoon, He is our, He is our comforter, He is our helper, He is our teacher. At siya daw yung tigapagpaalala, ang Holy Spirit. Amen. Kaya nga, pag ikaw malapit sa banal na Espiritu, kilala mo ang Holy Spirit, may comforter ka sa panahon ng kalungkutan. Amen. Tagapag-alala tayo. So, ano ang lesson? Number 1, the Holy Spirit will walk with us through the valley so we don't fear evil. Ang banal na Espiritu, kasama natin kahit nakakadaan tayo sa valley, the valley of shadow. Sabi nga ni David sa Psalms 33. He will be with us in the furnace of fire. So we don't get burned. Kahit dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Lumangay mo na ako, hindi ako malulunod. The Comforter will stay with us in the storm so we don't drown. Ang Holy Spirit. Kahit dumaan man tayo sa bagyo, di tayo malulunod kasi kasama natin ang kahit nakulong man, nasa bilangguan, may kapayapaan pa rin. Parang ganun. Amen? If our family and friends forsake us, He will always be with us, the Holy Spirit. If the cross becomes too heavy, He will give us strength. Bibigyan niya tayo ng lakas na mapasa natin yung cross through the power of the Holy Spirit. Sabi ng Romans chapter 8, verse 11, but if the Spirit of Him, tinan nyo, ang ganda ng message ng Romans chapter 11, chapter 8, verse 11.
Anong ginawa ng Holy Spirit? Siya daw po yung bumuhay kay Jesus sa mga patay. Pero ang maganda diyan, yung Holy Spirit na yun nasa atin. Amen. Basahin niyo po. Romans 8:11. Amen. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang na mamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Amen. O, amen. So, sino ba bumuhay kay Jesus mula sa mga patay? Espiritu ng- Espiritu. Ngayon, ang Espiritu maganda, yung Espiritu ng Diyos nasa sa atin. na sa atin. At Kaya tayo yung Holy mamatay. Spirit na yon, bubuhayin daw yung ating mga mortal body. Kaya tayo pabata tayo bumabata Pabata na siya kasi nakukuwiken yung ating katawang masisira, katawang nagkakasakit sa na yun. pamagitan Kung ng nananahan sa kanyang inyo ang Pinapalitan Espiritu ng ng Diyos. bago. Oo, Yung bumuhay binibigyan kay ng Jesus buhay Mhm. Kaya Kaya nga, buhay pag- na buhay. Kaya nga pagka kami nagko-communion ni Joy gabi-gabi, nag-Lord's Supper kami, pinagpipray namin na, Lord, yung pangako mo, tulad ng sinabi mo sa Psalms 103 na tulad ng agila, Agila. ay i-renew niya yung ating pagiging Strength. kabataan. Na tulad ng agila. Magkakasing edad tayo ng 120 years. Hallelujah! Tapos canceled. Ika-cancel niya yung mga sakit-sakit. Amen. Cancer. Disease. All diseases. Pero nanay ko kumakain lang ng gulay malunggay iyon. Nakaabot ng edad ng 106. Nanay mo? 106. Tumanggap ng 100,000. Hindi, kasi hindi niya na 120 nga, ano eh. yung... Hindi, Sa panahon natin ngayon, Sister, 120. ikaw ngayon 120. Amen. Tapos na? Kaya, Kasi lahat ng organo mo